para maganda naman na may matutunan na may mga nanonood, hindi puro nag-aaway. Kaya hindi na natin yan Mayroon ano, bang pansinin si kapatid Aya. sa laman ang ating Panginoong Jesus? Yan ang pagsako ngayon. No? Kung patungkol Okay, sa, Paul, kaya sa naman na. laman, oo, okay. So, walang kapatid ang Panginoong Hesukristo sa laman, no? Malinaw naman nakasulat sa Marcos 16, no? Na yung tinutukoy na James and yung mga kapatid na tinutukoy na sa Biblia na sinabi mga kapatid ni Kristo ay may sariling mga ina yun. Actually marami ang verse na nagpapatunay ng yan eh. Kasi hindi lang naman si Maria yung Maria doon sa Biblia. Maraming Maria. Meron gang tawag Other Mary. Hanapin ko sa Marcos 16. Basahin ko to Ito yung tinutukoy na isa sa mga kapatid ni Kristo eh. Actually, matagal na tong solve. Ito yung problema sa mga protestante, kumbaga kulang sa pag-aaral ng ng Biblia. Marcos 16, sabi dito. Ito. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago. Ito yung tinutukoy, ina ni Santiago. Marcos 16:1. Meron din yan sa Marcos 15. Meron din yan sa Mateo 27. Titingnan natin sa Mateo 27 o sino yung tinutukoy doon. Mateo 27. Meron tinatawag na Other Mary. Kalimutan ko yung talata. So magkapareha lang naman yun. Synonymous lang naman yun sa yung talatang yun. Yun ay pumapatungkol sa ina na tinutukoy na si Santiago. Hindi yun kapatid sa laman ng Panginoong Hesukristo. At kung babasahin mo, nung sinabi ng Panginoong Hesukristo na nung bago siya mamatay, sabi niya kay Juan, kumbaga ibinibigay niya yung authority na alagaan yung kanyang ina kay Juan. Sabi niya, you are his mother, and woman, you are his son. Isang malaking insulto yun sa mga Hudyo kung meron pa siyang kapatid na laman tapos Thank you, Brother Villarista. So, sugan ko lang sinabi ni Brother Paul. Tama yun, no? Si Jesus ay walang biological siblings dahil tiling, berheng si Maria at ang mga kapatid na nabanggit nga, sinabi na ni Brother Paul, mga nabanggit sa kapatid sa Biblia, katulad ni Santiago, si Simon at Judas ay tumutukoy sa mga kapatid sa pananampalataya. Pinaliwanag ko na po ito kanina. O yan ay mga pinsan, mga anak yan ni Maria Cleopas, asawa ni Alphaeus, at hindi anak ni Maria at Jose. Si Maria Cleopas at Alphaeus ay mga kapatid din ni Maria, kaya pinsan ni Jesus ang kanilang mga anak. Habang ipinagdidiinan ng mga ibang kapatid sa ibayong mananampalataya, may dapat magkaroon sila ng pangunawa. Pangunahing punto po dyan, ang mga kapatid ni Jesus sa Mateo chapter 33 verse 55 at Marcos chapter 6 verse 3 ay tinutukoy ang mga anak ni Maria Cleopas at Alphaeus na mga kamag-anak, pinsan ni Jesus, hindi mga anak ni Birheng Maria at Jose. Eto nga lang talong natin sa kanila, mga kapatid, kung talagang may mga kapatid si Jesus na biological, bakit kay San Juan iniwan si Maria? Sa John chapter 19 verse 27, bakit kay San Juan iniwan ni Jesus ang kanyang ina? May mga kapatid naman pala siya na pwede makalaga sa kanyang ina. Dapat yan sagutin nila,
At yung banal na ina, si Maria, ay tinuturing na ina ng mga Kristiyano. Yan ang totoo. Marami bang anak si Maria? Yes. Tayong mga Kristiyano, ang tunay na Kristiyano, tinuturing na ina si Maria. Dahil si Maria ay ina ng mga Kristiyano. Tayo ay mga kapatid ni Kristo sa pananampalataya. At si Maria ay ating ina sa pananampalataya. Ayun lang muna, kapatid na Biorista, brother. Salamat. Okay, sabi ni ang tanong ko may kung si Kristo ay may kapatid. Hindi ko alam kasi hindi ako masyadong sa Biblia magaling. Pero natitiyak ko na si Mary ay hindi virgin. Bakit? Bago niya pinanganak si Kristo, virgin talaga siya dahil syempre siya yung panganay at hindi siya ginamit ang Espiritu Santo para siya mabuntis, di ba? So virgin talaga siya noon. Pero hindi na siya virgin nung si Kristo yung pinanganak na. Bakit? Kasi ang tagal pa nila nagsama ni Jose. Di ba si Jose asawa niya yon. So ang tagal pa nila nagsama. Alam nga namang hindi siya nagalaw noon. Siyempre mag-asawa yan. Kaya hindi masasabing nanatiling virgin si Mary para sa akin. Kasi kahit na magalaw siya ni Jose, hindi niya kasalanan sa Diyos. Kasi yan, yung mag-asawa talaga sila. Di ba? So tapos yung sinasabi nyo na si Maria ay ina natin. Hindi natin ina si Maria. Ewan ko lang kung may nakalagay sa Bible na si Maria ay ina ng lahat ng tao o yung sinasabi ni kanina na ina ng lahat ng mga Kristiyano. Hindi ko alam kung may nakalagay na gano'n. Pero para sa akin hindi natin ina 'yon kasi ang may ina doon yung mga anak niya, yung pinanganak sa kanya. 'Di ba? Kasi ganun yun. So, kung walang nakalagay sa Biblia na pwede natin siya tawaging ina ng lahat, papabor ako dyan. Pero kung walang nakalagay sa Bible na ina ng lahat si Maria, hindi ako papabor kasi ang may ina kay Maria yung si Kristo. 'Di ba? Iba yung ina natin ng bawat isa sa atin. So, yun. Tapos yung si Maria, yun nga, hindi yan nanatiling virgin. Sa inyo, dahil pinanganak na si Kristo na virgin siya, totoo naman yun na pinanganak siya, birhen talaga. Pero pagkatapos niya ipanganak, syempre nagsama na yung si Jose ng matagal na panahon, tsaka si Maria, hindi na yan virgin. Kaya hindi yan mananatiling Virgin Mary, di ba? Para sa akin, yun ang point ko. Kaya, huwag tayong magdagdag kung wala naman sa Bible. Tapos kung may kapatid si Kristo, wala namang problema doon. Kasi mag-asawa naman to si Maria at si Jose, walang problema. Kaya lang hindi ako sure kung nagkaroon sila ng anak, kaya ayoko sagutin yung mga ganyan. Yun lang. Kasi ang mahirap kasi parang nag-overthink tayo sa mga nakalagay sa Biblia, yung parang dinadagdagan natin. Huwag tayong magdagdag-dagdag. Kung ano yung nakasunod sa Biblia, yun na lang sundin natin. Di ba? Kasi itong mga Katoliko, ang hilig sa dagdag eh. Sa bagay talaga, mga ginagawa nyo naman literal talaga lahat. Di ba? Yung yung dugo sa inyo tsaka yung katawan, literal pala yun na ininom tsaka na kinain. Kaya nakalagay sa krus na pasanin ang krus. Totoong gumawa kayo ng krus at pinapasan niyo sa Ayun. May ina ba ang ating may kapatid ba ating Panginoong Jesucristo? Meron 'yon. Nakasulat naman 'yon sa Biblia, no? Kung naalala niyo, merong isang senaryo diyan na hinahanap siya ng kanyang mga kapatid, no? Sinabi ng mga apostol, Guro, hinahanap ka ng iyong mga kapatid sa kanan. Hinahanap ka ng iyong mga kapatid na babae at lalaki sa labas, sabing ganon.
Tapos sabi naman niya, narito. Salamat, boss. Narito ang aking narito ang aking kapatid na lalaki at babae, ang gumaganap sa kautusan, sa kalooban ng aking ama na nasa langit. So meron talaga siyang mga kapatid na lalaki at babae, no? Kaso nga lang, itong ating mga biktima ng rebulto, hindi nila tinatanggap kasi ang gusto nilang mangyari, si Maria virgin pa rin. So wala pong ganun, ano? Kapag hindi na yun virgin, ano? Hindi na yun virgin. Kasi marami nga siyang kapatid na lalaki at babae. Para patunugin lang na virgin pa rin si Maria, tinanggalan nila ng kapatid, no? Parang wala, nag-iisa lang ang Panginoong Jesucristo. Paano yun nung lumabas, di ba? Basag pa rin yung hymen. Kasi ito kasi mga biktima ng rebulto mahilig sa kasinungalingan, kung ano-ano na lang sinasabi para patunugin lang na tama yung kanilang paniniwala. Wala namang mababasa na si Maria ay ina ng mga Kristiyano, walang ganon. Meron tayong mababasa, ina ng lahat ng nabubuhay, tumutukoy naman yun kay Eva, no? Si Eva ay ina ng lahat ng mga nabubuhay. Yun ang natin doon. Pero wala tayong mababasa na si Maria ay ina ng lahat o ng Kristiyano. Isang matinding ilusyon. Delusyon, no, ang tawag diyan. Mabigat na yan. Wag sana natin, no, dapat mag-stick tayo sa Biblia. Ang lang kasi nitong mga biktima ng rebulto kasi mahilig ng imbento. Buti naman si Biorista, hybrid ito. Hindi ito solid rebulto. Ito ay nag-aaral, tumatanggap naman siya. Pero since na hindi ka kasi makalabas dyan, nanatili ka pa rin alipin o biktima kasi Mother Church kasi yan yung Roman Catholic Church. Yung rebulto na yan, mother yan. Ina ng lahat ng mga patutot sa lupa na tumutukoy sa mga bulaang relihiyon. Ako na pala, no? Merong kapatid si Maria, kasi yung mga Katoliko, di sila nagbabasa ng Biblia. Kasi Marcos sa stress, nakaano naman yan, di baga ito ang anak ng Ilwagi, kapatid ni Jose, kapatid ni di ba? Ay ang kanyang mga kapatid na babae, hindi sumasampalataya, sabi niya. Dito rin sa Juan, no? Sabi ng kanyang mga kapatid, umalis ka rito. Sabi niya, meron bang ganyan na ibig mong tapos nandito ka, sabi niya. Sabi ni Kristo sa mga na yon. Kung kapatid niya yun sa pananampalataya, sasabihin niya ganon, di ba? Sabi ni Juan, kahit ang kaniyang mga kapatid, ayan, sa ako na naman yung mga Katoliko, ay hindi sumasampalataya sa kanya. Kapatid niya yung sa laman. Nung naghanap siya kasama ng mga kapatid, sabi niya, Mateo 12:50, Panginoon, sabi niya, narito yung ina at saka yung mga kapatid mo, sabi niya, nasa labas. Ano sabi ni Kristo? Kasi gusto kanilang makausap, sabi niya. Sino ba yung aking kapatid? Yung aking kapatid at ina, sabi niya, itinuro niya yung mga alagad niya. Diba? So, meron siyang personal na kapatid na ibig sabihin doon sa laman, no? Kaya nakakaawa po doon sa mga Katoliko na hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Kawawa kayo. Pagdating ng panahon, Biblia ang usapan, hukuman kayo. Sabi ni Kristo, 12:48, sabi niya, ang tumatanggi sa akin at tumatanggi sa aking pananalita ay mayroong hahatol sa kanila ang aking salitang sinalita. Yun. Pagka
sa Biblia ayaw mo sumunod. Halimbawa, pagka kayo nananalangin, huwag kayong paulit-ulit. O huwag kayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan. Ano mangyayari sa inyo? Hindi naman sinungaling ang Diyos, mama. Parurusahan kayo. Sipin mo, magdarasal ka paulit-ulit. Hindi tinatarantado mo ang Diyos nun. Sabi na nga niya, pagka ikaw nagdadasal, huwag kang paulit-ulit kang visit ka. Sa paksang ito ay sumasang-ayon ang ROG sa pananaw ng INC, ng MCGI at ni Adong. Sumasang-ayon ang ROG. Ang issue lang naman kasi ng Catholic, kaya iniiwasan nila na ayaw nilang tanggapin na si Jesus ay may mga kapatid sa literal na pagka-virgin, literal. Sabi ni Tagabasag kanina yung hymen. Siya ay naging birhen, ang kanyang titulo birhen. Bakit? Malinis. O ang ROG malinis, birhen din kami. Kayong mga nagkakasala, hindi kayo katawan ni Kristo. Lalo ka na Adong, buwisit ka. Lahat kayong nagkakasala, hindi kayo katawan ni Kristo, hindi kayo mga birhen, hindi kayo malilinis. Sag-aaway-away kayo dito sa kaharian ko. Sarap ninyong pag-uuntugin Pero sumasang-ayon kami sa INC, MCGI. May kapatid talaga si Jesus. Ano ba namang problema doon? Normal na babae si Mary. Nung 15 yata yun, o 14, in-engage. Tapos nanganak siya. Talagang virgin siya. At ang kanyang pagkamalinis, nanatili yon kahit siya nagkaanak. Siya'y nanatiling ina ng Diyos. O kung Diyos sa inyo si Kristo, may ina. Kaya mataas ang pagrespeto ng ROG kay Mama Mary dahil iginagalang ni Jesus ang kanyang ina. Kayo lang naman ang hindi gumagalang sa inyong mga magulang. Tinuturuan kayo ng matuwid. Lumalabag kayo. Kami ngayon ang magulang ninyo, tinuturuan kayong huwag magkasalang. Ang titigas ng ulo nyo, bakit lumalabag kayo sa utos ng ROG? Huwag kayong magkasala. Titigas ng ulo nyo. Ang berhen ay ang hindi nagkakasala. Malinis, walang kapintasan. Yan ang berhen. Tularan ninyo ang ROG. Di yung pagmamalaki nyo ang kasalanan ninyo na parang karapatan nyo na maging Kristiyano dahil nagkakasala kayo. Ikaw, Adong, tigilan mo yan. Buwisit ka. Ay, salamat sa time. Ay, magandang hapon. So, basahin po natin ang mga nagpapanggap na mga Diyos na to. Ang mga magpanggap na Diyos sa Biblia ay mababasa nyo sa awit 115 verse 8 to 8. Nakalagay dyan ay sila'y bibigyan, hindi nakakapagsalita. Ang gumawa sa kanila ay magiging tulad nila. Ibig sabihin, gawa ng tao, gawa mismo ng sarili nilang conclusion. Walang buhay, walang kapangyarihan. Hindi Diyos, mapagpanggap na Diyos. Di ba nga, mga taong nag-aangkin na sila ay Diyos. Mababasa nyo sa 2 Thessalonia chapter 2:4, siya'y nagmamataas at nag-aangkin na siya'y Diyos, babala laban sa taong
lalagay sa sarili na sila'y Diyos. Nagpapanggap, hindi po sugo ng Diyos, nasa demonyo po. Mga huwad na propeta at huwad na Kristo, mga iglesia. Ate Grindela, pakisagot po muna yung tanong bago kumana sa iba. Mayroon bang kapatid sa laman ng ating Panginoong Yesus? Ay, pagpatapusin po muna ako na hindi pa ako tapos magsasalita pa ako, pinapaliwanag ko nga po bakit niyo po pinaka-counter ang aking oras? Kasi nga marami po sa Mateo 20:24, maraming huwad na Kristo at huwad na propeta. Okay, wag niyong pagagalitan ng host. Sus Mario Joseph, nagtatanong lang po ang host. So pakisagot lang muna and then tsaka niyo banatan. Kailangan masagot muna yung paksa natin. Nagalitan niyo pa ako. Sus. Hello, good afternoon. Ito na, makinig na kayo. Kakaibang ngayon nyo lang maririnig na mga aral. Ang topic natin is kung may kapatid, ano? Yes, of course, naniniwala din ang paniniwalang Baha'i faith na possible talaga ayon sa mga history, ayon sa Biblia na binabasa natin, talagang may binabanggit na kapatid. Yung salitang birhen kasi na lagi nating pinag-uusapan ay hindi yan tumutukoy sa pagiging hymen, yung wala pang pumapasok na ari. Hindi yan. Kababawan yan, kaliteralan yan na pangunawa. Ang pagsasabing birhen ng isang babae ay yung pagiging purity, yung pagiging spiritual purity ng kanyang pagkatao, hindi sa pagiging kababae niya. Kahit ilang anak pa ang nilabas ni Maria, pag sinabi nating birhen means pure, clean woman in spiritual term. Hindi yan tumutukoy sa birhen para sabihin nyo na nag-iisang anak lamang si Kristo. No? Kaya nga, yan ay isang proof na talagang, actually, kahit sa inyo, sinasabi nyo na ngang virgin na pure, pero hindi pa rin kayo naniniwala na yung pagsasama ni Joseph at ni Maria, ang bunga ay si Jesus. Still, hindi nyo tanggap yan. Ang pagsasabi nyong virgin si Maria ay walang sumiping. Pero hindi yun ang kahulugan ng Virgin Mary. Kahit sinipingan pa siya ni Joseph, ay matatawag pa rin Virgin Mary, which means pure woman ang kahulugan niyan. Kasi kung hindi sinipingan ni Joseph, another problema na naman natin na hindi na naman magtugma doon sa genealogy niya. Dahil sa genealogy niya, malinaw na manggagaling kay Joseph. Kung basahin niyo yung Biblia at lumabas si Joseph na naging asawa ni Maria, yan ang pagkakasabi. Jacob, Joseph, na naging asawa si Maria at doon lumabas si Jesus Christ. Kaya tama yung genealogy, tama rin na may kapatid, pero pag-isipan natin na siya ay literal na birhen, maliligaw tayo. Pure woman ang kahulugan niyan. Thank you. Yan, ikaw na, Jeremy. Okay, sa akin naman po, ano bang ang tinutukoy nyo dito? Physical ba to na kapatid o spiritual? Physical, sa laman. Biological. Sa totoo lang, di ko alam kung anong kapatid ni Kristo sa physical. Pero, sa akin lang, ang masishare ko lang pagdating sa spiritual, ay yung totoong pamilya ni Kristo ay yung sumusunod sa kanyang kautusan, yung sumusunod sa kanyang salita. Yun yung totoong pamilya niya. Kaya nga yung sinabi niya yung sinabi niya may tumawag sa kanya, tapos ang sabi ni Kristo, sino ang aking ina? Sino ang aking kapatid?
Tapos tinuro na yung ano niya, na itong mga tao nakikinig sa kanya, ay ito yung totoong pamilya niya. So yun. So ang point ko dyan ay si Kristo ay hindi pumupuri ng laman, kundi maging spiritual tayo lahat. Kasi pag maging spiritual tayo lahat, yan ang totoong pamilya niya. Konektado din yan sa sa talata na Mark 10, 28 to 30. Yung sinabi ni Pedro dyan na iniwan niyang lahat. So, yun lang po yung masasabi ko. So, para sa'yo, Kuya Jeremy, may kapatid kaya si Kristo o wala? Sa tingin mo lang? Yun yung sinasabi ko Salaman. na Salaman. Hindi ko alam sa laman. Hindi sure. One yata? O hindi ako sure sa yung kapatid niya sa laman. Sige, salamat. Sige, salamat. Next, Kuya MBB. Ikaw ang susunod. Malinaw ang ating paksa. Huwag niyo pagagalitan ng host. Kahit may oras kayo, ako nagbibigay ng oras eh. Mayroon bang kapatid sa laman ng ating Panginoong Jesus? Wait lang. Yes naman, may kapatid siya sa laman. At ang usapan dito kasi kapatid sa laman, si Jesus. Kaso ang may binubuklat na nila ay yung pagiging virgin ni Mama Mary. Magandang pagrespeto kasi sa kay Mama Mary. Yung nag 50-50 ako, yung nakita ko yung mukha niya. Yung mukha niya, yung image niya. Hindi mo kita yung mata, pero yung ilong, kita mo yung bibig. Kaya, yan yung talagang yung nasa Katoliko pa ako, dinideboto ko yan talaga. Dinadayo ko yan kung saan yung may mga siya dati. At sa pagiging naman ang sabi, ang sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Iyan yung pinaka dyan pananampalataya natin. Hindi naman makapagliligtas sa atin yung mga relihiyon And syempre yung truth, kailangan din ipangaral sa buong na yan. Nasa hula na rin naman yan na walang relihiyon na rin nung tama ngayon. Revelation 18:3. Lahat nakareceive ng maling turo, nakainom ng alak ng pangangalo niya. Kasi nga, alam ng Panginoong Diyos na may nagtatrabaho talaga na si Satan. Nandideceive siya. And sabi nga, yung halimaw umahon dun sa karagatan. Yung karagatan dun, yung mundo ng mananampalataya. Andun yung mabutit masamang isda. At yung figurative, ship yung mangingisda hinuhuli niya yung mabuti at masamang isda. At yung masamang isda, binabalik niya dun sa karagatan. At yung mabuting isda, nilalagay niya dun sa barn para i-harvest. At dadalhin niya dun sa kanyang kingdom, sa kaharian ng langit. Figuratively, meron talagang ipapanganak na isang tatawaging male child na pagbibigyan ng open scroll. Para pagmulan ng healing of all nation, ito yung tree of life na tinatawag sa Revelation 22. Na yung mga dahon nito gagawing pang-heal sa lahat ng mga bansa. Kasi nga na-deceive nga tayo. Mga espiritu natin patay. Gawa ng pagkaka-receive natin ng maling turo. Katulad nung nangyari kay Eva at Adan. Kaya nagkaroon ng kasalanan, pumasok yun. At nagkaroon din ng kamatayan. Pag nawala na yung pinanggagalingan ng kamatayan na ng kasalanan na yan, may buhay na walang hanggan na tayo. Physically and spiritually. Rebuttal tayo. Isang ikot pa. Medyo busy ko, may customer. Sige, tuloy mo lang, Kuya Paul. Ikaw na. Okay. Ito naman mga protestante kung ano-ano lang sinasabi. Sinabi pa ni Adong na magbasa naman kayo ng Biblia, sabi niya.
nakikibasa nga lang kayo ng Biblia. 'Di ba? Tapos una-una hindi nyo pa inaalam kung ano talagang ibig sabihin pag sinabing kapatid, no? Sa orihinal sa Griego, kung pupuntahan mo yan, yung adelphos, hindi lang yan nangungulugan na yung kapatid mo biologically, kundi pati yung first cousin, second cousin, step brother, pwede mo rin tawaging adelphos o adelphoi. Mag-aaral kasi kayo para malaman nyo kung anong ibig sabihin ng kapatid na salita. Akala nyo kasi kapatid lang palagi, di ba? Unang-una, pag sinabi mong, kung titingnan natin sa Biblia, yung tinutukoy mong si Santiago at Jose kanina, yan ay anak ng tinatawag na the other Mary. Sasabihin mo bang the other Mary, yung ina ng Panginoon? Di ba? Ibang Maria tawag sa kanya. Mababasa yan sa Mateo 26:61 at Mateo 28:1, no? Napakarami kasing Maria sa Biblia, 'di ba? Lalong-lalo na sa New Testament. 5 Maria, 'di ba? Maria na anak ni Jose at ni Santiago, Maria na asawa ni Clopas, Mary of Bethany, Mary mother of John Mark, 'di ba? Basa sa Gawa 12:12. Mary of Rome. Kaya wag kayong, kumbaga, kung ano lang yung nabasa ninyo, doon lang kayo naninindigan. Wala pala kayong wala kayong alam, 'di ba? Ngayon, sabi pa ni Adong, pag paulit-ulit ka daw nagdasal, sabi niya buisit. Sabi niya kanina bago siya natapos. Ibig sabihin, yung Panginoon tinawag niyang buisit. Bakit? Paulit-ulit nagdasal ang Panginoong Hesukristo doon sa garden ng Getsemane. So natisod ka na naman, Adong. Kaya dapat mag-isip ka bago ka magbitaw ng sasabihin. Kaya dapat ito mga protestante, dapat pagkoreksyonan to no? Ngayon, ang Inang Maria ay wala siyang kasalanan o virgin, no? Immaculate Conception. Si Kristo kasi ang karunungan, at ang karunungan hindi siya tumitira sa mga makasalanan, no? May makasalanang Okay. Alam mo, nagtataka lang ako, no? Kasi si Mary, tinawag yung Mama Mary. Tapos Papa Jesus, di ba? Ngayon, paano naman yung Ama, yung Creator? Ano tawag sa kanya? Di ba nakalagay sa Biblia, Ama, sa English, Father, di ba? Tapos si Jesus, Papa Jesus, paano magiging Papa? Si Jesus, hindi siya nagkaroon ng asawa. Di ba pag sinabing Papa, ibig sabihin may asawa yun, may anak. Oh. Si Mary, pwedeng tawagin Mama kasi nagkaroon siya ng anak. Si Jesus, Nagkabasag. Pwedeng tawaging ama kahit walang anak. Halika. Saan ka? Saan ka, amigo? Sa Damosa lang po. Damusa lang. Opo. Yun lang. Papakalapit. Tas matraffic. So,